Yahoo Yahoo! Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po si 06K at sa video ko pong ito nandito pa rin po tayo sa loob ng Hong Kong Flower Show. Ayan, so enjoy lang po tayo kahit na ulan. Sige pa rin ang ikot namin ni Nene Vlogs dito sa mga bulaklak na ito, o di po ba parang naging instant bubuyog. Ang daming bubuyog, di po ba? Ang daming bubuyog. Nakapayong pa. Saan ka pa dyan? Ayan. Naalala ko lang po kasi nung last year, hindi ako nakakapunta dito sa flower show na ito dahil parang meron yata kaming lakad o ano bang nangyari doon last year. Tapos, last year pa nakapunta ako pero nakalimutan ko na kung nag-upload ba ako noong time na yun. Tapos ito ngayon, sabi ni Nene Vlog sa akin, punta nga daw kami dito. Tapos umuulan, parang wala sana ako sa ganang pumunta dahil nga may ulan. Gusto kong umuwi. Ang tanong ko sa kanya kung meron pa ba ito by next year. Ay next year daw, next day off namin. Ang sabi niya wala na dahil tapos na rin, parang saglit lang to, kung hindi to, parang 2 weeks lang yata ito, ilang araw lang, 2 weeks yata. Kaya, ayan, napilitan na pumasok. At saka, naaalala ko lang din po itong mga bulaklak na ito nung ako'y nasa amin pa sa probinsya. Hindi pa ako umalis sa amin siguro nasa 16, 17 years old lang ako. Ang hilig ko din talaga sa mga halaman. Kahit pagod na nga magtatrabaho, no, dahil kung nung hindi pa ako umalis sa amin, nagtatrabaho talaga ako sa bukid. Tapos, meron pa talaga akong time niyan na maghahakot ng mga bato, magpa-file ng mga bato sa harap ng bahay. Pagkatapos, lalagyan pa talaga yan ng lupa dahil mas gusto ko yung medyo naka-elevate siya sa lupa, yung mga itatanim ko na halaman. So, cultivate ko yan ng konti and then saka ko siya tataniman ng mga roses, mga daisy, yung mga ganun. Yun lang naman ang mabilis itanim pag nasa bukid eh. Tapos yung mama ko naman, ang tinatanim niya yung mga San Francisco na yan dahil nga isa din yun sa kanyang ginagawa na parang nagiging fence ba. Tapos ako naman gusto ko yung mga flowering na mga halaman. Ayan, kaya basta pag bulaklak ang pag-uusapan, talagang hindi ako magsasawa niyan na talagang, ewan ko ba, bakit ba naman ako, nai-enjoy din ako pag nakakakita ng mga bulaklak. Tulad dito sa bahay, itong amo naming babae ang hilig sa bulaklak. Pag nandito yan siya sa bahay, hindi ka talaga kumbaga yung sala dito sa bahay, hindi mawawala ng bulaklak yan. Na meron laging bulaklak yan hanggang kung minsan yung mga kaibigan niya, since alam ng mga kaibigan niya na ang hilig niya sa bulaklak, hala, regalo ng mga bulaklak yan. Diyos ko, kung minsan nagtatanong na ako kung saan ko ilalagay dahil sa sobrang dami na nga ng mga bulaklak. Tapos yung amo kong lalaki nagre-reklamo na yan na, ano ba yan? Yung bahay natin para ng flower shop ito gumaganyan. Tapos lalo na talaga pag birthday ni ma'am, naku po, ang dami. Isa pa yan, si sir pa lang nagbibigay na 100 pieces na bulaklak kay ma'am. Isipin nyo po yun, 100 pieces na roses na yung mga malalaking roses talaga yan ang binibigay ni sir sa kanya. Tapos si ma'am na yan ang mag-asikaso, maglalagay sa vase kung ilang vase yan ang gusto niya. Minsan gagawa siya ng 3 vases na yan, minsan 2. Tapos marami talaga yung bulaklak na yun. Naiinis ako dahil ako naman ang nagpapalit ng mga tubig. Pero maganda talaga, yun lang ang gusto ko, yun ng mga bulaklak. Huwag lang akong anong tawag nito, huwag lang akong tawag nito yung mga sobrang matapang na amoy na bulaklak. Mayroong matapang na sobra ano bang bulaklak yan? Lily. Yung mga lily na yan. Ang tapang ng amoy niyan. Naiirita yung ilong kong pango. Diyos ko po. Sobrang tapang talaga yung bulaklak na yan. Sorry po. Sobrang tapang. Pero kahit na matapang siya, maganda siyang tingnan. Lalo na yung, sorry po, ano ba lalamunan ko? Lalo na yung double yung petals niya, ang ganda. Pero yung amoy lang, ay nako talaga. Tapos mga after ilang araw yan, maglalaglag na yung mga pollen niya.
ang tawag ba doon? Fallen grain, kung anong tawag dyan, ay malay ko. Anong tawag dyan? Malalaglag na yan. Tapos sabi ni ma'am, tanggalin mo ng isa-isa, kuha ka ng tissue, tanggalin mo ng isa-isa para hindi daw mag-stain doon sa sa sahig or kung saan malalaglag. Di ba, napaka-hassle talaga. Pero maganda siya. Ayaw ko lang talaga nung amoy ng lily dahil super tapang. Pero roses, orchids, ayan, walang mga amoy. Orchids talaga si ma'am, hindi mawawala ng orchids yan dito sa loob ng bahay. Yan, itong mga ganito na kulay na mga dancing lady ba yan? Meron yan siya. Ay nako, grabe na si ma'am makabili ng bulaklak. Kaya tuloy ako, basta nandito yan siya, halos everyday nagpapalit ako ng mga tubig sa bulaklak dahil nga hindi naman pwedeng hindi mapalitan ng baho. Hindi po ba? Yun lang, nakaka-relax baga. Tapos, mabalik lang din po ako doon sa amin noon. Yun ang ko, pagod na nga ako sa trabaho, meron pa talaga akong time yan para maghakot ng mga bato. Pag nag-uutos naman ako sa mga kapatid ko na tulungan nyo ako, ayaw naman lang akong tulungan dahil siyempre pagod na nga kaming magtrabaho sa bukid, dagdag pa yung pahahakutin ko pa ng bato. Kaya talaga ako'y maghihirap talaga ako niyan maghakot ng bato. Ay sus Maria Joseph, grabing buhay yan. Para lang may maganda ako makita mga bulaklak na parang maiiba naman na basta lang ayaw ko kasi nung basta na lang itanim sa lupa na walang kaarte-arte yung yung puno, o di ba? Kumbaga nagpapagod-pagod lang talaga ako sa buhay ko. Ayan, lalagyan ko yan. Siyempre maganda tingnan yung nakahilira yung mga bato. Tawag nito mga wala naman kasing o kung meron lang sanang pera, di hollow blocks na lang, di ba, na-elevate na agad yung lupa. Pero wala bahay nga namin, kahoy lang, ilalagyan mo pa kayo ng hollow blocks, di ba? Kaya talaga naghihirap ako maghakot ng bato. Sus Maria Joseph, para bang naisip ko lang ba noon, na ganun lang kasimple yung nasa isip ko, ganun lang kasimple, basta lang maghakot lang ako ng bato. Parang iniisip ko, nagsa-start pa lang ako, isip ko nandyan na yung bulaklak, nag-i-imagine na ako na bulaklak na, lalo na yung mga roses na maraming bulaklak sa isang sanga, yung mga maliliit na bulaklak, tapos ang daming buds, maliliit na bulaklak, maliliit siya na puno, tapos sa isang sanga, ang daming bulaklak, di po ba? So, nagtatanim pa lang ako, grabe na yung imagination ko na, wow, namulaklak na. Ay nako, daldal pa more. Ayan na pala, patapos na po pala ako. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Bye-bye po.